Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. May katanungan sa akin kung dapat bang laging i-deliverance yung isang medalyon na tanso. Kung interesado ka, tapusin mong video na ito para malaman mo ang aking kasagutan. Sa lumang tipan, nung iligtas ni Moises sa gabay ng Diyos ang mga Israelita, tumawid sila sa dagat. At ang mga Israelita ay nabinyagan sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng apoy, at sa ilalim ng ulap. At sinabi ng Diyos na kayo ang minamahal kong bayan. Ngunit dahil sa kasamaan ng mga Israelita, sila ay nagkakasala at gumagawa ng kasamaan, kaya nagpadala ang Diyos ng mga peste, pati ng mga makamandag na ulupong. Kaya ang bawat matuklaw ay namamatay. Kaya ang ginawa nila, muli silang lumapit kay Moises at humingi ng tulong. At kinausap naman ni Moises ang Diyos. At sinabi ng Diyos kay Moises na gumawa siya ng tanso, na ahas, na rebolto. Ang sino man matuklaw ay titingin lang sa mata at siya ay maliligtas sa kamandag ng ulupong. Pero sa kalaunan, ang ginawa ng mga Israelita, sinamba nila ang rebolto na ahas at ginawa nila itong Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa sobrang paninibugo. Inutusan niya si Moises na wasakin ang tanso. Ibig sabihin, mga ka-immortal, kahit na Diyos ang nag-utos na gumawa ng tanso na ahas, kahit isa pang propeta katulad ni Moises ang gumawa ng ahas, ang tanso ay napasukan pa rin ng maruming espiritu. Nagamit pa rin ito ng mga fallen angel para linlangin ang mga tao. Kaya kung dapat ba na i-deliverance palagi para maging malinis yung isang medalyon na gawa din ng ordinaryong tao, opo, dapat po lagi siyang pabasbasan sa pari. Kahit anong imahin ay lagi pong pinapasukan ng mga maruruming espiritu. Kahit po anong mga gamit, mga anting-anting, mga mutya, mga medalyon, lalo na po ang tanso, ginagamit po siya ng maruruming espiritu para linlangin ang tao. Kaya ako, ginagawa ko nito, nilulubog ko ito palagi sa dagat. Ayan. Para ma-cleansing siya, para maging malinis siya. At dinadaan ko siya sa deliverance prayer para umalis yung mga maruruming espiritu na sumasapi. Ayan siya, Sagrada Familia. Ang kabaliktaran niya si Birhen Maria. Pero kahit na replika ni Birhen Maria o ng Sagrada Familia, hindi siya nakakaligtas sa mga mga fallen angel. Sumasapi siya sa mga medalyon. Kaya kailangan siyang palaging i-deliverance. Kailangan lagi siyang inuugasan sa dagat para maging malinis. Yan. Pati na yung aking panudla, sinasama ko siyang dinulubog sa dagat. Kapag po yung isang medalyon, hindi po siya nilulubog sa dagat, infested po siya ng bad spirit. Kasi kapag man agimat o anting-anting na nilubog mo sa dagat, lahat po ng lahat po ng mga bad spirit, mga fallen angel, umaalis sa medalyon. Kaya ginagawa ko para hindi sumapi yung mga maruruming espiritu, nilulubog ko sa dagat at pinapalayas ko siya sa pamamagitan ng dasal ng deliverance prayer. Mga ka-immortal, ginawa ko tong video na ito hindi para manira, kundi para mag-share ng dagdag kaalaman. Nakapupulutan natin ng aral
Salamat po sa panonood. God bless you all. Ingat po tayo lahat.